Ilonggo. Please subscribe And like. Ayan, so welcome back ulit na naman sa ating YouTube channel po mga kababayan. So ito mga kababayan, good news na naman, no? Ang ibabalita natin ngayong araw na ito mga kababayan. At siyempre, malamang iiyak na naman ang mga DDS supporters dito pag napanood at napakinggan nila ang video natin ngayong araw na ito mga kababayan. At ito'y aprobado na po mga kababayan ng Amerika. So ito po mga kababayan, at meron pa tayong isang tatalakayin din dito, ang prangkisa po ng SMNI, ano? Hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng SMNI, no? Hindi na binigyan ng mga mambabatas dahil nga sa mga kaso nito na raid tagging. At ayon pa dito mga kababayan, nakikita natin na nagwawala ang mga nag-host diyan sa rally na yan. Si Atty. Glinchong, Roque, dumalo din dyan si Pangulong Duterte. At ano nga sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi po pre-rally. Kundi, paninira kay Pangulong BBM. Gusto daw ni Pangulong BBM, ma-extend pa ang termino niya. Agagayahin niya daw ang ginawa ng kanyang ama. Sa akin lang mga kababayan, sa nakikita ko ngayon, mas okay po no, ma-extend si Pangulong BBM. Malay natin ay kay BBM ay mapaunladya ang bansa natin. Tingnan nyo naman mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo pinaporsige na mabayaran na ang utang ng Pilipinas. At ayon pa dito, bago matapos ang kanyang termino, sana ay kanyang mabayaran ang lahat ng utang na pinagkautang ng mga nakaraang administrasyon. 2 bisis na nagbayad ang ating mahal na Pangulo ng utang ng Pilipinas. At alam nyo po ba yon, ng una mga kababayan ay ng 2022 at ngayong 2023. So ibig sabihin po mga kababayan ay mas mataas pa ngayon 2024 ang maibababayad ngayon ng ating mahal na Pangulo. Kasi makikita naman natin, yun, marami pong mga mayayaman negosyante ang pumapasok dito sa Pilipinas. At lalo na kung ipasa pa ito ang charter chains na ito, na isa sa magdadala dito ng mga mayayaman negosyante at napakamaraming turista dito sa bansa natin. Yun nga lang kasi, iniisip ng iba, gagamitin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan para lang daw po may extend ang kanyang termino. Tingnan nyo mga kababayan, dahil sa paglago ng ekonomiya ng bansa natin, dumami ang trabaho dito sa bansa. Nagkaroon ng trabaho ang mga tambay dati. Kunti na lang ang kriminalidad dito sa bansa natin. Kasi noon talaga, marami pong walang trabaho. Marami pong nag-iisip ng masama. Dahil kulang na kulang po sila sa pera, wala silang trabaho. Ngayon, napakarami na ng trabaho mga kababayan. Trabaho lang, no, ang naghahantay sa'yo. Kung masipag ka maghanap ng trabaho, talagang darating ka sa punto na magkakaroon ka ng trabaho. Pero kung ikaw ay tamad, so yun, wala po mangyayari sa'yo mga kababayan kung aantayin mo lang yung trabaho. Kung ikaw ay pahalata-halata lang dyan at aantayin mo yung trabaho, ay wala talagang darating sa'yo. Sa lahat natin mga kababayan, ito lang masasabi ko ngayon. Basta sa akin, good si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nakikita natin na may pagbabago sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon, hindi nababaon ng utang ang Pilipinas natin. Dahil talaga ang ating mahal na Pangulo ay talagang pinupursige niya na mabayaran ang utang ng Pilipinas. Tingnan nyo po mga kababayan, yung 2 lakad niya lang, no? Australia, Germany, umabot po ng 300 billion po mga kababayan. Ang kinita na ating mahal na Pangulo at nauwi dito sa Pilipinas. Kalahin nyo yan mga kababayan. Ganyan sa pinagkakatiwalaan ng mga mayayaman negosyante na kanyang pinupuntahan ng mga malalaking bansa. No? Yun nga lang kasi mga kababayan, ayaw tanggapin kasi ng mga kababayan na ito, yung mga anti-Marcos na to, kasi alam naman natin, talagang nasasapawan na ang kanilang amo. Ibang-iba na kasi ng ating mahal na Pangulo, talagang porsigido. Tulad yan, ngayong Abril mga kababayan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. imbitado na naman ng Amerika. So yan, ngawa na naman sila. Pasyal-pasyal lang daw ang ating mahal na Pangulo. So hindi nila alam, napakalaking tulong ang pag-alis ng ating mahal na Pangulo. Ito mga kababayan bago magbakasyon para sa Holy Week break, inaprubahan sa Kamara di Representatives ang panukalang batas na ibasura ang prangkisa ng SMNI na nasa likod ng Shine Media Network International na Broadcast Network Kingdom of Jesus Christ Church ni Pastor Kibiloy. Ayan po mga kababayan, no? Kasabay din, ano?
sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI ang paghain ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy ng NBI. Ayun po mga kababayan, hindi lang po prangkisa, pati po si Pastor Kibuloy ngayon ay hinahanap na rin ngayon ng NBI. Good news kasi si Congressman Tibes ay nahuli na po mga kababayan. Ngayon naman, si Pastor Kibuloy naman ngayon ang pinaghahanap mga kababayan. Inaprubahan ng mga kongresista sa ikatlo at huling nagbasa ang House Bill na nagbabasura ng prangkisa ng SMNI dahil umano sa pagkalat ng maling impormasyon at paglipat ng ownership na walang pahintulot ng Kongreso at iba pang kasalanan. Ang panukala ay inihain umano ni Juan Ryder Party List Rogie Gutierrez matapos umere sa SMNI ang isang episode na inakusahan ng anchor na si Eric Siles si Speaker Martin Romualdez na gumastos umano na mahigit 1 billion sa foreign trips. So yun po mga kababayan, ito kasi yung talagang kumalat ito no mga kababayan na 1 billion foreign trip ginastos daw ni House Speaker Martin Romualdez. So wala naman silang patunay at wala silang inilabas na patunay nga ganun niya kalaki ang ginastos ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya talagang natuluyan na ang SMNI. So yan po mga kababayan, kaya kinancel na po ang prangkisa ng SMNI kasi sobra na talaga ang paninira nito. Lalo na sa atin mahal na Pangulo na gustong-gusto nila na pababain na ang atin mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi alam naman natin na sinasabi po ni Eric at ni Harry Roque na pabain na daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipalit na daw si Vice President Sara Duterte. Para ano? Para matuloy ang SMNI at hindi makasuhan si Kibuloy. Ganun lang yun eh. Paano pala yung kababayan natin na inargabyado? Inargabyado po, no? Ni Kibuloy. Paano po? Ibig sabihin dyan mga kababayan, mangyayari dyan, eh walang pantay-pantay po ang batas dito sa Pilipinas. Pag mayaman ka, malaya ka. Pag mahirap ka, kulong ka. Ganun lang yan eh. Eh ngayon, pinakinggan po ng Senado, ng Kongreso, na dumulog si Pastor Kibuloy sa mga akusasyon sa kanya, eh, hindi siya dumarating. Ginawa na siya ng arrest warrant ng NBI para hulihin. So ayan, sunod na sa kay Congressman Tibes na mahuhuli na rin. Pinahihintulutan na ng United States ang Pilipinas na mag-export na mas maraming asukal ngayon taon kahit hindi na naubos na huli ang trade allocation nito nitong mga nakaraang taon. Sa isang payag na in-upload sa website nito, sinabi naman ng US Office of the Trade Representative na naglaan sila ng karagdagan 25,300 metric tons value na asukal para sa fiscal year 2024. Ito higit pa 145,235 MTRB na inilaan para sa Pilipinas ngayong taon. Gaya ng inihayag ng US Trade Representative. Ayan na. Simula na ito mga kababayan. No? Ito na ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo tungo sa bagong Pilipinas. Diba? Ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo ba marinig na ganyan? Pinapayagan na ang Pilipinas na mag-export ng asukal sa US mga kababayan. Ayaw nyo ba yan? Tila ba'y wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo? Kasi hindi nila nakikita ang ginagawa kasi pinipikit nilang mata nila. Sa ngayon kasi sa nakikita ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., desidido siya na porsigihin pa na maunlad ang bansa natin. Katulad yan, inuuna niya ang ekonomiya. Tingnan nyo naman, ang ekonomiya natin kung gaano nakataas sa Asia, di ba? Number 1 ang rank natin. Tapos, ang dami ng turista na pumapasok po dito sa Pilipinas natin na isa sa mga nagbibigay din ng kita sa Pilipinas. Alam naman natin, napakarami sa lugar natin ang magaganda. Napakaraming tourist spot dito sa bansa natin. Diba? Kaya maraming bansa ang gustong pumunta dito sa Pilipinas. Tingnan nyo naman mga kababayan.
maraming mayayaman negosyante ang nagtiwala sa ating mahal na Pangulo. Ganyan kasi kagaling ang ating mahal na Pangulo. Diba? Hindi kaya ng mga karaang administrasyon yan. Diba? Makipagsabayan, salita sa mga matataas na leader sa buong mundo. Hindi nila kaya yan ng nakaraan mga administrasyon. Kaya si BBM lang nakagawa niyan. Diba? Sinasabi naman ng iba, okay lang daw na mabaon sa utang ang Pilipinas. Ang importante, maraming ginawa. Totoo naman, may pinuntahan naman ng inutang. Kasi, tiruin mo naman, COVID. So, nag-build project naman si Pangulong Duterte. Okay naman mga kababayan. May napuntahan naman. Yun nga lang, nabaon tayo sa utang. Pero sana, ang hiling lang natin sa ating mga kababayan, na dapat nakikita naman natin na maganda naman ang hangarin ng ating mahal na Pangulo dito sa Pilipinas. Pero yun yung nagbayad sa ng utang ng Pilipinas. Gusto nyo po yung nangungutang. Pero yung nagbabayad ng utang, ayaw nyo. Tapos, pagbabayad siya ng utang, magpapagawa siya ng mga project dito sa Pilipinas. Hindi siya mangungutang, kundi sariling pera ng Pilipinas. Kita na mismo ng Pilipinas. Hindi naman gagaling sa utang. Diba? Yan kasi ang hindi alam din ng mga kababayan natin, mga kababayan. At diba, magpapagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Philippine Cancer Center dito sa Pilipinas, sa Quezon City. Ayaw din yan ng mga anti-Marcos kasi hindi din nila nagawa yan. Diba? Yan dapat ang pinakaunang ginawa nila. Kasi number 1 dito sa Pilipinas ay maraming namamatay sa cancer. Diba? Yan dapat ang ginawa nila nung panahon nila. Kasi di nila nagawa. Ngayon, nagagalit sila kasi nagagawa na ng ating mahal na Pangulo. Hindi na kailangan makipagsiksikan ang may mga cancer sa mga hospital, umila ng mainit, para sa... Ngayon, meron na mga kababayan at inuumpisahan na. So yun po mga kababayan, maraming salamat sa inyong panunood.